Dahil sa kakulangan ng librong mababasa, marami sa ating kabataan ang nahuhuli sa kaalaman. Sa ulat ni Akiko Thompson, alamin ang pagsisikap ng isang mag-asawang Amerikano na baguhin ang kinabukasan ng libu-libong kabataang Pilipino. Malayo at kung minsan ay delikado, bihirang marating ang mga lugar na ito. Pero hanggang dito nakaabot ang mga libro ng Books for the Barrios. We have 4 floating libraries in the Agusan marshland, all Manobo children. And these little libraries float from one little village to the next, and they come in and they read the books in an area called Indanan. And this is where, the kidnappers are presently, and we have a state-of-the-art, world-class library. Teacher sa elementary si Nancy at US Navy pilot naman si Dan nang mabasa sila sa Subic noong 1981. Sa 6 na taong pagtira sa bansa, nakita ng mag-asawa ang malaking problema sa edukasyon ng Pilipinas. We lived over here as an American military family, and we traveled all over the country to very remote areas, and we noticed something, wala libros, everywhere. 28 taon ang nakalipas, ganoon pa rin ang eksena. Ayon sa Department of Education, kulang na kulang ang 167 billion budget nito para sa 2009. May 3 milyong estudyanteng hindi mabibigyan ng upuan at may 33 milyong librong hindi mabibili. After years of our work, unfortunately, the country still remains to the fact that we have very few books. Get this, and this is exactly what I wanted. Ito ang dahilan kung bakit tuloy pa rin ang mag-asawang Harrington sa inumpisahang panghihingi ng libro para sa Books for the Barrios noong 1981. Today, every day, 42 cases, enough to fill this library, leave California every day with the most precious resource in the world. Karamihan sa mga libro ay galing sa publishers, libraries at mga estudyante sa Amerika. Have you gone around the schools in the U.S. just explaining what you're doing? Well, initially we started with the Girl Scouts, and then when the Girl Scouts would go to the schools, they would go back to school and saying, "Oh, we had a field trip with Books for the Barrios." Then eventually the teachers would come around. Then the word gets out, and year after year we have the same teachers, same schools come in, and they say it's the best field trip ever. It's all hands-on. Mabuhay! Sa field trips na ito, dumadalaw ang mga batang book donors sa warehouse ng Books for the Barrios sa Concord, California. Dito, ikinukwento ni Nancy ang tungkol sa sitwasyon ng mga kabataan sa Pilipinas. They learn about the children in the Philippines, then they have their own box, they fill that box, they color, and they have such endearing messages, to my friend in the Philippines, my heart is open to you, I hope you like the books, and then the children see a PowerPoint presentation of the children that they've helped. Yung mga donations ng mga bata, mga Americans, yung pinadadala dito ni Nancy. Aside from the textbooks, marami pang nababasa ang mga bata. Yan ang napakahalaga. Yung meron pa silang supplemental reading. Isa sa nakakatanggap ng mga libro mula California ang Esteban Abada Elementary School. Tuwang-tuwa ang mga teacher at estudyante dito sa mga storybooks, encyclopedia at magazines na ipinadadala ng Books for the Barrios. Minsan, may bonus pa na mga laruan. Kasi hindi pwedeng lagi na lang tayo nakadepend doon sa textbooks. Kailangan mayroon ka ring ibang books na hahanapin pa to widen your knowledge, your vocabularies, di ba? Meron sila dyan mga pang-intermediate na gustong-gusto nilang hihiramin. And almost every day, nanghihiram sila. Basta natapos na nila,
hihiram agad sila. So every day a kid has to take They a book. must. They must. They must develop the culture of reading. And so now we have, they can take 2 or 3 books home, and then they bring them back. And we have very few books that are misplaced or misused. Isa lang daw ang hinihiling na kapalit ng Books for the Barrios. Good performance. Yan ang kanyang hinihinging kapalit. Hindi kami dapat bababa sa NAT, National Achievement Test, sa Division Achievement Test, minomonitor niya kami. At hindi naman sila nabigo. Number 1 sa buong Quezon City ang Esteban Abada sa 2008 National Achievement Test. May 7 taon na rito ang library ng Books for the Barrios. With the help of those books, lahat ng mga books na naririto, talagang yung kultura ng pagbabasa ay nandyan na sa Esteban Abada. Kasi sanay na ang mga bata na mamili ng books na gusto nila. Sanay na sila kung paanong mag-in, mag-out ng mga books using their library cards. Para kina Erica at Sweet, graduating students sa Esteban Abada, mabuti raw at maaga silang sinanay sa pagpunta sa library at pagbabasa. Lalo na't pangarap nilang maging abogado. Parang walang pa yung first step kasi syempre may high school pa po, tsaka college. Nagbabasa na po ako ng pang Polsai po. Kaya hindi na po kami mahihirapan sa pagbabasa ng sobrang daming libro at pagsasaul. Yung sa pagre-research din po, hindi na po kami mahihirapan. Sa 27 taon, higit 12 million books na ang naipamahagi ng grupo sa may 16,000 public elementary schools at 1,400 libraries sa bansa. When the American children see libraries like this, quite often they say, "This is nicer than our library, Mrs. Harrington." And it's true, yeah. Hindi raw titigil ang Books for the Barrios. Ayun, sa mga remote places, talagang minsan wala silang nahawakang libro. Lalo na yung mga pambatang libro. Ang ano din ng Books for the Barrios is to develop yung culture of reading talaga na yung lahat ng bata makahawak ng libro, makapagbasa, makakita ng libro. It's not only the books, it really has to be, everybody working together to be sure that these children realize that there's somebody out there that really cares about them. It's not a religious organization. No, yeah. It's not political. This is a project of the heart.